Mga kababayan, kung iniisip ninyo kung GSIS ba o SSS ang mas magandang sandalan sa pagre-retiro, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil maraming Pilipino ang nagkakamali rito. May ilan na iniisip na kapag GSIS, siguradong mas panalo na at kapag SSS, parang mas mahina na agad. Pero hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Ang tanong ay hindi lang alin ang mas maganda sa pangalan. Ang mas mahalagang tanong ay ito, alin ang mas bagay sa trabaho mo, sa hulog mo at sa buhay na haharapin mo pagdating ng retirement. At ito ang mas nakakaalarma. Maraming tao ang sakalang naliliwanagan kapag malapit na silang magretiro. Doon nila nalalaman na kulang pala ang hulog, mali pala ang inaasahan, o hindi pala nila lubos na naintindihan ang sistemang sakop nila. Kaya habang maaga, mas mabuting malinaw ito sa inyo. Narito agad ang unang sagot. Kung government worker ka, GSIS ang pangunahing sentro ng retirement mo. Kung private worker ka, SSS record mo ang dapat mong bantayang mabuti. Iyan ang unang malaking linaw. Ang GSIS ay para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang SSS naman ay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, kasama ang self-employed, OFW, voluntary members, at non-working spouse na naguhulog bilang miyembro. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, magkaiba na ang mundong ginagalawa ng dalawang sistemang ito. Kaya kung private worker ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa kakaisip kung sana ay GSIS ka. Ang mas dapat mong tutukan ay kung maayos ba ang SSS hulog mo, kumpleto ba ang records mo, at sapat ba ang naipon mong contributions para sa retirement. Kung government worker ka naman, ang mas mahalagang intindihin ay ang mga patakaran ng GSIS na sakop ng serbisyo mo. Ngayon, himayin natin ito. Unahin natin ang retirement qualification. Sa SSS, para magkaroon ng buwanang pensyon, kailangan ng hindi bababa sa 120 monthly contributions bago ang semester ng retirement. May optional retirement sa edad na 60 kung hiwalay ka na sa trabaho o tumigil ka na sa pagiging self-employed o OFW, at may technical retirement sa edad na 65. Kung kulang sa 120 hulog, maaring lump sum ang makuha sa halip na buwan ng pensyon. Sa GSIS sa ilalim ng RA 820 nilengtawan, isa sa mga pangunahing batayan ay edad na 60 at may hindi bababa sa 15 taon ng serbisyo sa gobyerno para sa old age pension. Sa madaling sabi, kung ikaw ay government employee na tuloy-tuloy ang serbisyo, mas diretso ang retirement path mo sa GSIS. Pero kung ikaw ay private worker na ilang beses nang lumipat ng trabaho at hindi na subaybayan ang hulog, mas may panganib na kulang pala ang contributions pagdating ng retirement. At dito, maraming tao ang nagkakamali. May private worker na iniisip na dahil matagal na silang nagtatrabaho, automatic na maayos na ang pensyon nila. Pero sa SSS, hindi sapat ang tagal ng trabaho lang. Mahalaga ang aktwal na hulog at kumpletong talaan. Kapag may butas sa hulog, doon nagsisimula ang problema. Ngayon naman, pag-usapan natin ang lakas ng bawat sistema sa totoong buhay. Ang GSIS ay karaniwang mas matibay ang dating para sa mga taong matagal nang nasa gobyerno. Bakit? Dahil malinaw ang koneksyon ng serbisyo nila sa retirement system. Kung tuloy-tuloy ang government service mo, mas madali mong nakikita kung saan umiikot ang retirement security mo. Ang SSS naman ay may ibang lakas. Ito ay mas flexible para sa mga Pilipinong pabago-bago ang hanapbuhay. Halimbawa, private employee ka ngayon, tapos naging self-employed, tapos naging voluntary member. Sa SSS, pwede mong ituloy ang membership mo sa isang sistema. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa OFW at self-employed, malaking bagay yan. Sa madaling sabi, kung ang buhay-trabaho mo ay pabago-bago, may malaking halaga ang flexibility ng SSS. Kung ang trabaho mo naman ay matagal at tuloy-tuloy sa gobyerno, mas natural na GSIS ang nagbibigay ng mas matatag na pakiramdam sa usaping retirement. Ngayon, punta tayo sa isa pang tanong na gustong maintindihan ng maraming pamilya. Kapag may nangyari sa miyembro, paano ang maiiwan? Sa SSS, may death benefit. Kapag namatay ang miyembro at mayroon siyang sapat na hulog, maaring makatanggap ng buwanang pensyon ang mga kwalipikadong benepisyaro. Kung kulang sa itinakdang bilang ng hulog, maaring lump sum ang maibigay.
Sa mga pangunahing benepisyaryo kasama ang dependent spouse at dependent children, ayon sa rules ng SSS sa GSIS, may survivorship benefits din. Ayon sa public information ng GSIS, ang surviving spouse ay maaring tumanggap ng basic survivorship pension na katumbas ng 50% ng basic monthly pension ng miyembro o pensyoner depende sa saklaw at patakaran. Kaya kung proteksyon ng pamilya ang pag-uusapan, parehong may mahalagang maitutulong ang GSS at SSS. Pero ang pinakaimportanteng tandaan ay ito. Nagiging kapakipakinabang lang ang benepisyo kapag maayos ang records at tama ang mga nakatalang benepisyaro. Ngayon naman, punta tayo sa mas practical na usapan. Mga pautang at agarang tulong. Sa SSS, may salary loan para sa qualified members. Karaniwang kailangan ang 36 posted monthly contributions para sa 1-month loan at 72 posted monthly contributions para sa 2-month loan kasama ang iba pang kondisyon. May iba pang programs din tulad ng calamity loan at pension loan program. Sa GSIS, may iba't ibang uri rin ng pautang gaya ng multi-purpose loan, consolidated loan at iba pang programang available para sa mga miyembro at ilang pensioners. Pero huwag kayong tumingin sa pangalan lang ng benepisyo. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Maa-access mo ba talaga ito kapag kailangan mo na? Dahil kahit gaano kaganda ang programa, kung may kulang sa records o qualification, hindi rin ito agad mapapakinabangan. Ngayon, gawin nating mas totoo ang usapan. Unang halimbawa, isipin mo ang isang government employee na may 20 taon ng tuloy-tuloy na serbisyo. Maayos ang records, malinaw ang service history at papalapit na sa retirement. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na GSIS ang pangunahing sandalan niya. Ito ang uri ng tao na kadalasang mas kampante sa GSIS dahil dito umiikot ang buong retirement path niya. Ikalawang halimbawa, isipin mo naman private employee na ilang beses nang lumipat ng kumpanya. May panahon na employed siya, may panahon na nawala ng trabaho, at may panahon na hindi niya nasubaybayan ang hulog niya sa SSS. Sa ganitong sitwasyon, ang tunay na panganib ay hindi kung mas maganda ba ang GSIS. Ang tunay na problema ay baka kulang pala ang SSS contributions niya pagdating ng retirement. Ikatlong halimbawa, isipin mo ang isang OFW or self-employed worker na gusto pa ring magkaroon ng tuloy-tuloy na social protection kahit hindi siya government employee. Sa ganitong sitwasyon, malinaw ang halaga ng SSS dahil ito ang sistemang pwedeng ipagpatuloy kahit magbago ang uri ng iyong hanap bubuhay. Kaya ngayon, mas malinaw na ang sagot. Kung ang tanong ay, sino ang mas panatag ang pakiramdam sa retirement? Madalas, GSIS ang mas malakas ang dating para sa government worker na mahaba at tuloy-tuloy ang serbisyo. Kung ang tanong naman ay, sino ang mas umaasa sa tamang bantay sa hulog at records? Mas seryoso ang hamon sa SSS member, lalo na sa private worker na putol-putol ang trabaho o may mga panahong hindi nakapaghulog. At heto ang bahagi na hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga pamilya. Maraming anak, asawa at kapatid ang nag-aakala na automatic na magiging maayos ang pensyon ng kanilang magulang basta matagal na itong nagtatrabaho. Pero hindi ganon kasimple. Sa SSS, may hulog kang dapat bantayan. Sa GSIS, may service rules kang dapat maintindihan. Sa parehong sistema, ang maling akala ay pwedeng magdulot ng malaking problema paglapit ng retirement. Kaya habang may oras pa, tingnan ninyo ang records. Huwag hintayin ang araw na malapit na ang retirement, saka pa lang kayo gagalaw. Dahil kapag doon pa lang nagsimula ang pag-check, pwedeng huli na, ang ibang dapat sana ay naayos ng mas maaga. Bago tayo magtapos, ito ang pinakasimpleng buod. Ang GSIS ay para sa government workers at may retirement, survivorship, disability, unemployment, funeral at iba pang benepisyo sa loob ng system nito. Ang SSS naman ay para sa private workers at individually paying members at may retirement, sickness, maternity, disability, death, funeral, unemployment at loan programs. Kaya kung ang tanong ay GSIS versus SSS, alin ang mas bagay sa iyo? Ito ang malinaw na sagot.
Kung government worker ka na, may mahabang at tuloy-tuloy na serbisyo, GSIS ang mas natural na sentro ng retirement mo. Kung private worker ka, OFW ka, self-employed ka o voluntary member ka, SSS ang dapat mong bantayan at ayusin ng mabuti. Ibig sabihin, ang tunay na panalo ay hindi basta ang mas maganda pakinggan. Ang tunay na panalo ay ang sistemang tugma sa trabaho mo at maayos ang records mo bago pa dumating ang retirement. At dito pumapasok ang pinakamahalagang paalala. Huwag mo inaal yung malinaw na nalarawan ng hulog mo ngayon. Huwag mong asahan na magiging malinaw ang retirement mo balang araw. And sa susunod, pwede nating himayin ang isa pang practical na tanong. Magkano ba talaga ang makukuha sa GSIS at SSS kapag nag-retire ka? Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like ninyo ito at i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at private sector na gustong maintindihan ang mahalagang pagkakaibang ito. At para sa mas marami pang malinaw at madaling maintindihang updates tungkol sa pensyon, benepisyo at finance para sa mga Pilipino. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating